Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Sipag at tiyaga. Ito ang mga salitang laging nakakabit sa mga magsasaka. Bilad sa araw, suot ang sombrero bilang tanging proteksyon. Sa lupain kapag nilusong ay lulubog ka sa putikan. Magagaspang na palad at bahay kubo na tanging pahingahan. Ito naman ang mga imahe na lagi namang nakakabit sa pagsasaka. Sa bansa tulad ng Pilipinas, agrikultural at sagana sa mga lupaing mainam tamnan, ang mga magsasaka ang itunuturing na haligi ng ekonomiya. Sila kasi ang nagtataguyod ng produksyon para may pagkain na makarating sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. May mga produktong maibenta, may mga materyales na maproduce para sa industriya. Sila, ang mga magsasaka. Sila ang pisikal na tumatrabaho nito. Hindi ba't kanin ang pangunahing pagkain sa bansa? Sila, ang mga magsasaka ang lumilikha niyan. Gayunpaman may isang katanungan pa ring nangingibabaw. Bakit? Bakit nananatili silang sadlak sa kahirapan? Humaharap sa banta ng kalikasan, kawalan ng hanap buhay, pagkalugi at terorismo. Dito pa, sa bansang nakasandig ang pag-unlad sa agrikultura. Ngayong buwan ng mga magbubukid, sinubukan naming makibalita sa kasalukuyang kalagayan ng mga magsasaka sa Bulacan. Ang Bulacan, sentro ngayon ng atensyon sa pumutok na isyu ng flood control at ghost projects na ginagatasan ng mga kawani ng gobyerno para panlaman sa mga sariling mga bulsa. Pero, batid namin ay hindi lang ito sa flood control project nagtatapos. Kaya naman sinikap naming alamin ang sitwasyon ng mga magsasaka na direktang naaapektuhan ng bagyo, na direktang naaapektuhan ng korupsyon. At dito kami dinala sa Malolos, Bulacan, kung saan naroon ang bukirin ni Kadaning. Si Kadaning ay higit 4 na dekada ng magsasaka sa Bulacan. Naging tagapagsalita siya ng ilang unyon at samahan ng mga magsasaka. Aktivista, tumakbong senador, kasalukuyang tagapangulo ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Pero, ang pinakapaboritong trabaho at pagpapakilala niya ay siya ay isang magsasaka. At masaya niya kaming kinuwentuhan ng buhay ng mga magsasaka sa Bulacan. Ng tunay na buhay na kinakaharap ng mga magsasaka. 12 years old ako. Sa bukid na kasi yung pamilya namin maralit ang magsasaka. Kaya since 69, 70 sa bukid, kaya more than 40 years. Yung saka namin isa, nandun sa kabilang puro. Pero dito na po kayo sa Bulacan talaga? Ayo, the same barrio. Itong sinasaka namin, kikaining na side, sa biyanan ko. Pumanaw na. So kami ang nagsasaka. So, yun. Kaya mahigit 40 taon, talagang sa bukid. Magsasaka, manggagawang bukid. Yung manggagawang bukid, nagtatanim, bumubunot, buntot sa araro, treser. Sa English yun, sidelining peasants. Kasi hindi sapat ang kita sa ani. Nagbebenta kami lakas paggawa. Kaya ako, naging construction worker, tricycle driver. Kasi gano'n. Pagkatapos ng anihan, hanap ka ibang kita. O pagkatapos ng taniman. So ano po yung kumbaga routine ng mga magsasaka? Madilim-dilim, punta sa bukid, mangungumpay. Nung may alaga kaming kalabaw, mga 5 a.m. mangungumpay. Tapos pag umaga,
sa bukid. Kasi kailangan hindi mainit. Opo. So kung ano gagawin mo, mag-aararo, maghahawan, papatubig, ganun. Aahon ng mga alas 12, kain. Pagka mga alas 2, balik uli. Ang balik na hapon. Buti ito malapit. Yung mga magsasaka na malayo, halimbawa yung dating sinasaka namin, dinadalang ako ng almusal, tanghalian. Kasi medyo malayo-layo. Kung titisusumahin po, ang isang magsasaka sa ngayong panahon, magkano po yung arawang kita? Meron po bang arawan talaga kayong nakukuha? O kapag anihan na po talaga nababawi? Ang sistema kasi ganito, ang tawag hunos. Hunos po. Hunos. Halimbawa, nakaani ka ng, kung dito, sa bawat 6 na kaban, isang kaban, hunos ng manggagawang bukid. Pagkatanim, 600 pesos isang araw. Mula 6:30 ng umaga hanggang alas 12, aahon ng tanghalian, alauna balik uli. Ang ahon ng manananim, lubog ng araw. Kaya yung kanta na, di ba, magtanim ay bibiro, di naman makaupo, di naman makatayo. Kaya, yun ang trabaho ko. Pagkatapos namin noong mag-ani at saka land preparation. Nagbebenta ng lakas paggawa, nagtatanim, bumubunot. Sa ngayon, isang 100 pugong piso. Tawag nito, 1,000 pieces, 1,000 pesos. So, kung sa bunot. Araw-araw po? Ay, hindi. Ganito. Dahil panahon lang, pagka ang isang panahon ng taniman, usually, 10 days to 15 days, usually tapos na. Ngayon, maraming magsasaka, nagsasabog, tanim. Direct seeding kasi nga mahal ang upang tanim, babayad mo pa sa bunot. Tulad nito, halimbawa nagpatanim kami ng September 9, September 8 binunot. Kumuha kami nung makakatulong para bunutin, tapos hahakutin. So yun yung kung proseso. Ngayon dahil naitanim na, ang usually ginagawa namin, dinadamuhan. Ako hanggat maaari, ayokong gumamit ng mga insecticide, herbicide, pesticide, kasi una, napakamahal. Bukod doon, namamatay yung natural, yung mga kaibigang insekto. Kaya tinityagang bunutan ng damo. Pero nung nakaraan, mga 1 linggo nakakalipas, in-applyan namin ng abono. Kasi kailangan pag hindi siya mamumuno, hindi lalaki, walang ganong magiging bunga. So wala po talagang tansyado na araw-araw na makukuha yung mga magsasaka? Ay, wala. Kapag anihan lang po? Kapag, yes. Pag, halimbawa, sa taya ko, mga makalipas ng 110 araw bago anihin. So doon mag-aani. Pero kung manananim, katulad ko noon nung hindi pa ako full-time, kumikita kami araw-araw. Yung panahon na 10 hanggang 15 araw. Nung panahon na yun, mura pa mga 210 pesos. Kasi dekada na nakalipas. Yung panahon na yun. Sige, dako naman po tayo ngayon sa napag-usapan natin kanina na syempre base po sa report pa ng PSA 2021 pa po yun, magsasaka at mangingisda pa rin yung pinaka mahirap sa ating bansa.
Pag-usapan po natin yung mga kalagayan ng mga ating mga magsasaka. Ano po ba yung mga suliranin na kinakaharap nila ngayon? Lalo na po, maharap po tayo ngayon sa inflation, mataas yung mga bilihin, at saka ang dami pong issue tungkol sa importasyon. Ano po yung epekto nito sa ating Okay. mga magsasaka? Sige. Isa-isahin natin. Mahalagang malaman mo ng ating mga kababayan. Sa darating na October 21 ay 53 years ng PD27 ni Marcos Sr. Ano po itong PD27? Ito yung Presidential Decree number 27 na programa niya para sa land reform, pero ang sinaklaw, rice and corn. Hindi kasama ang coconut, hindi kasama ang nyugan, at saka iba pang pananim. 53 taon ang lumipas, halos 36 years ng CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program, o Republic Act 6657, at ngayon, sa ilalim ni Marcos Jr., merong kokrom, ito yung pinatawad na raw yung may utang, at saka split. Ito yung support parcelization of land individual titling. Hanggang ngayon, 8 sa bawat 10 magsasaka, walang sariling lupa. 4 sa bawat 7 magsasaka, nanghihiram pa sa mga usurero. Ang problema, una, walang lupa kami. Third generation ako. Opo, pero kayo yung nagsasaka, tapos hindi niyo Yes. po pagmamayari. Hindi namin kahit itong lugar natin ngayon, buwisa naman. Mm-mm. So, yun. Hindi pag-aari namin ng lupa kahit dekada-dekada na namin sinaka. Tulad ko, third generation pero senior na ako. Pangalawa, na sa usura. Ang mga magsasaka, para sa gastos sa pambili ng binhi, araro, ang tawag doon linang. Ito yung araro, basag, linang, manghihiram. Mm-mm. So, lahat yan. Kasi, yun nga, majority ng magsasaka maralita. So, yun yung pangalawa, problema sa usura. Pangatlo, napakataas ng gasto sa inputs. Sa ngayon, ang urea, 1,007. Ano po ang urea? Ito yung nitrogen. Kasi tatlo yan eh. Nitrogen, phosphorus, and potassium. Yung NPK sa termino ng mga agriculturist, ito yung complete. Ang urea, 1,700 pesos cash. Oo. So, Ilang urea po yung gagamitin nyo kapag katulad nito, yung nagpunla po kayo? Magkano po ang gastos? dito, dahil ngayon, itong sinasaka namin ay halos 1/4, isang urea lang at saka isang complete. Mm-mm. Yun, kasi nga mahal. Napakataas ang gasto sa pagsasaka, pero ang palay barat. Magkano po ang palay ngayon? Dito siyempre, sa lugar namin, walang ngayon. Kasi nga, naghihintay pa. Opo. Pero sa ulat ng aming mga members, ay after nung serye ng Bagyot Habagat, 6 to 8 pesos per kilo. Kada kilo. Kada kilo. Pero ang prescribe po, di ba parang dapat 16 to 17? Ang NFA support price, pagka fresh, sariwa, 17 pesos per 17 kilo. pesos. Opo. Pagka yung ready to mill o tuyo, 23 to 25 pesos. Mm-mm. Ang problema, yung sinasabi mo kanina, dahil sa ilalim ng Rice Liberalization Law o Republic Act 11203, sinabatas ito noong February 14, 2019 sa ilalim ni Duterte administration po. Duterte administration. Ang sabi, gaganda buhay ng magsasaka. Mm-mm. Ano po yung nilalayon nga po nung sa rice liberalization? Para mapaunlad yung production at saka mapabuti yung kalagayan ng mga magsasaka. Ano po ba yung naging epekto? Tumbalik. Mm-mm. Ang Pilipinas, ngayon, number 1 na world rice importer Mm-mm. sa buong mundo. Import. Katunayan, nung nakaraang taon, 4.7 million metric tons ang inangkat. Mm-mm. Ngayon, ang target ng gobyerno based sa ang tawag, the projection ng USA, United States Department of Agriculture, mahigit 5.
milyong tonelada. So, lumagsa yung imported, pero ang bigas nananatiling napakataas. Pero bagsak ang presyo ng palay. So, ang napakasamang epekto sa mga magsasaka ng palay katulad namin. At hindi lang sa amin, buong industriya ng bigas. Pati yung mga millers, yung mga umaasa sa hog, babuyan, dahil pag giniling mo yung palay, bukod sa bigas, may nakukuhang binlid, darak, mata-mata. Bukod pa, yung ipa. Ginagamit sa Liliw, Laguna, yung ginagawang tsinelas. So, yung buong industriya ng bigas ang tinamaan, napakasama. Ngayon po, kapag humaharap yung gobyerno sa mga magsasaka, laging ang sagot at tugon ayuda ng ayuda. Pero hindi naman nila tinutugunan yung mga panawagan na baguhin yung batas, na i-improve yung batas o amyendahan yung mga batas. Itong mga ayuda, short-term po yung epekto kasi syempre isang bagsak na sabihin nating 7,000, nauubos. Hindi rin naman po. Saka kulang pa yung 7,000 sa puhunan din ng mga magsasaka. Ano pong pananaw ng mga magsasaka dito sa mga gantong paayuda at subsidiya? Hindi, tama ka. Magkaiba. Ang ayuda ay parang relief. Pag may bagyo, lindol, di ba may RDO, Relief Delivery Operation, may ayuda. Kailangan nyo ng magsasaka, lalo pa sa panahon ng mga serye ng kalamidad. Pero gusto kong linawin, magkaiba ang significant production subsidy para sa magsasaka. Una, para sa linang, pambayad sa araro at sukasuyod. Pangalawa, bini, pambili ng abono pestisidyo. Kumbaga, production subsidy yun. At hindi dapat yung panapanahon. Para hindi na po nanggagaling sa magsasaka yung mga gastusin. Yes, kasi nga Pero, utang. Opo, tanong ko lang po, di ba dun sa rice tarification law, isa po dun sa sinasabi nila, yung makukuha dun sa taripa, ibibigay pambili ng mga binhi. Nangyayari po ba yun? Nangyari yon. Pero gusto kong banggitin, atrasado, mumo, at konti lang ang nakinabang. Nakadalo ko sa mga Senate hearing during the time of former Senator Cynthia Villar at saka kahit nito, alam mo ba na 2 taong na delayed? At sa dinalawang kong hearing, almost 30 billion ang hindi nagamit doon sa 2 taon bago ang 2025. At ngayon, ito pang masama. Ang target nila na 30 billion pesos para makukuha sa RCEP, ang 15 billion ibibigay sa PhilMec, Land Bank at saka pautang sa magsasaka, pero yung 15 billion pesos ay bahala si BBM. Siya yung may discretionary lilitaw para dun sa program. So, gagawin na namang panuhol. Kaya, gusto kong linawin, yung ayuda, iba ang layunin nito sa subsidy para tulungan ng magsasaka. Tungkol naman po dun sa nabanggit niyo na rin po, iba't ibang corruption na nagaganap na kung saan involved itong sektor ng agrikultura. Kamusta po yung kalagayan dito sa Bulacan pagdating naman sa mga farm-to-market roads? Kasi syempre isa po sa mga suliranin na kinakaharap ng mga magsasaka kung saan ibabagsak yung mga produkto. Ang kalakaran, pag-anihan, sa baryo binebenta yung produkto sa mga trader or ahente ng trader. Kasi kinukuha na nila para hindi na kami magbayad sa tricycle. Kasi halimbawa, dadalhin mo sa kabilang baryo, magbabayad ka ng kung sa ngayon mga 25 pesos per kaban. Kaya yun ang nangyayari. Dagdag gastos pa po Dagdag yun. gastos. Ngayon, kaya ang panawagan namin, diretsong mamili ang National Food Authority sa mga local sa local farmer sa baryo, magkaroon ng ang tawag namin doon, buying and rolling station. Ano po, NFA, yung kanilang mga truck, kukunin dito. Oo, kukunin dito. Or halimbawa, dadalhin mo kung dito sa may harap ng chapel, eskwelahan,
malapit. Kasi ito sa Bulacan, yung mga magsasaka, kung sa unang distrito, dadalin mo dyan sa Malolo, sa Metikay. Kung galing kang Kalumpit, Pulilan, Hagonoy, ang layo. Meron sa San Ildefonso. Pero bukod yan, dahil yung pinag-uusapan natin na batas, tali ang kamay ng NFA, hindi siya namimili ng palay kasi ang role niya ay bumili ng imported rice. Kung may bigas siya, ibenta sa mga department, DSWD, at iba pa, including LGU, para pang relief. Hindi katulad noon, bago yung RLL, may NFA rice. 27 pesos per kilo ng regular milled rice, 32 pesos release. Standard po yan, no? Standard po yan ng NFA nung may kapangyarihan pa sila. Oo. Kaya, alimbawa, tayo, bibili tayo sa palengke, talipapa. Ngayon, hahanapin mo yung kadiwa. Hindi mo naman yan makita. Tapos, hindi pwede tayong lahat bumili. Ito pong mga farm to market roads, bagamat hindi nyo masyadong inaano ngayon, dagdag gastos kasi sa trader kayo nagbabayad. At ito pong mga trader, may mga issue din po na binabarat mismo yung mga farmer. Ito nga, Rose, mo, pag bumili ka ng t-shirt, pantalon, cellphone, ang nagtatakda ng presyo, yung binibilan mo, binibilan natin. Ako, pagbili ko din ito, pero ang magsasaka iba. Dala namin ng palay, gaano mang karami yan, 3, 5 kaban, 10. Magkano ba ang bilhin nyo 1 kilo? Yung mga trader po, yung mga magtatakda ng yes, presyo. Kaya mga puro tanong. Sa halip na, pwede ba bilhin mo to ng 20 pesos per kilo? Sasabihin ng trader, hindi, 12 lang Kung ayaw mo, iuwi mo. Hanggang ngayon po, ganyan yung mga ganyan. Even nga yung kopra. Pati nga gulay Kaya, lugin-lugi. Ganong kahalaga ang papel ng National Food Authority. Ibalik, pangalawa, yung mga LGUs, mayor at governor, magkaroon sana ng malinaw na programa at gagawin para bumili sila para matulungan yung mga magsasaka. Nitong mga nakaraan, sabi nyo nga po, itong Bulacan yung naging isa sa mga parang, andito yung parang mata ng publiko, yung mga mata ng tao. Kasi andito po yung mga flood control projects. At nandito po yung mga flood control projects kasi ito po yung tinatamaan ng mga kalamidad. Ano po ba yung mga nagiging tugon ng gobyerno pagdating sa mga kalamidad? Kasi nabanggit niyo po kanina na may mga beses na 1 beses lang kayo nakakapagtanim sa loob ng 1 taon. May mga ilan na 2 beses po. Pero kapag ka sinalanta ng kalamidad ng bagyo na madalas tumatama sa bansa natin, mawawasak yung mga pananim po ninyo. Totoo yan. Paano po tinutugunan ng gobyerno na maibalik yung pera na pinuhunan nyo dito sa mga tanim na nawasak ng bagyo? Sa esensya, wala Yung kompensasyon, siyempre, iba yung ayuda. Yung kompensasyon, wala. May PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation, pero yon napaka-minimal, maliit. At ito nga, gusto kong linawin, kompensasyon sa mga biktima ng kalamidad. Halimbawa, sa 82 provinces sa El Nino, 80 provinces nationwide. Nakaikot po ako sa iba't ibang lugar. Wala silang natanggap na kompensasyon. Yung pinuhunan po nila, nawala lang. Siyempre, utang yun. Kaya, yung utang, hindi ka nakabayad, mangungutang ka uli, kaya ang nangyayari ito. Yung mga lupang sinasaka, pag hindi na isasanla, na ibebenta. Nawawalan po ng isasakahan na yung Nawawala. So wala pong natatanggap yung mga wala. Walang puro ayuda. Ayuda na relief. Yeah. Na panandalian. Opo, na hindi rin nasasaklaw o sakop yung buong ginastos nyo nung nagsimula kayo magpunla. At saka hindi lang yan. Para kang dadaan sa butas ng karayom. Ano ibig kong sabihin?
para ka makatanggap, dapat registered ka sa RSBSA. Ayun. Opo, kasi meron ding mga verification processes at saka Yes. identification Yes. na idinadaing ng mga magsasaka na parang mas tatanggapin na lang nila na hindi makatanggap kasi mahirap yung proseso. Yeah. At sa pagdinig kamakailan, sinabi sa Senate hearing na ipinatawag ni Senate Committee on Agriculture and Agrarian Reform, Senator Kiko Laurel, nakadalo ko, alam mo, 40% ng mga magsasaka, manggagawang bukid, manggagawang agricultural, peasant women at fisher folks, 40% ay hindi registered. Ano pong ginagawa dun sa mga hindi registered? Nagsasaka sila? Yun nga eh. Ano pong, wala po bang plano? O talagang inaantay sila na mag-register kayo? Paano po yung ginagawa Alam nila mo sa nga, mga yun? ang hirap eh. At maraming nag-a-apply, hindi tinatanggap kasi, Meron pa pong parang nare-reject. uy, sa kasi register. kailangan mo, pakita mo nga yung titulo mo ng lupa. Wala at- naman pong titulo. Wala nang Oo. titulo kasi nagsasaka. nakikisama or manggagawang bukid. Alam mo Rod, sa aming pagkwenta, ang mga katuwang ng magsasaka ng manggagawang bukid, napakarami. May mga lugar nga, mas marami ang manggagawang bukid kesa sa farmer. Ang panawagan namin, palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain, hindi importasyon. Posible yan. Una, dapat ipatupad ang tunay na reforma sa lupa. Lupa para sa magsasaka, nagbubungkal ng lupa, hindi sa dayon at ilan, including repeal yung Republic Act 12252, ito yung 99-year lease. Kamakailan lang isinabatas. 79 na taon, papayagan yung mga dayuhan. Laban yan sa interest natin. So, production subsidy, 30,000. Repeal RLL, kompensasyon sa mga biktima ng kalamidad. At mahalaga, isabatas ang Rice Industry Development Act. Pagka yan na nasagawa, tingin namin, hindi lamang sapat ang pagkain, may pagkakataon pa tayo na makapag-export. Katulad ng karanasan ng Vietnam at ng India, noong 1960s dito sila nag-aral sa UP Los Baños. Ngayon, Self-sufficient na po sila nag-export pa. yes, exporting countries na ang Vietnam at saka India, including Thailand. So, kasi sila, yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Sa sitwasyon po na meron yung mga magsasaka natin ngayon, ang pagsasaka po ba nakikita pa rin ng mga kabataan ngayon na isa sa mga parang gusto nilang tunguhin. Kasi kapag nawala na po may mga nababalitaan din po kami na yung mga ibang magsasaka gusto na nilang tumigil at saka iba nawala na rin ng lupang sinasaka dahil nga nabaon na sa utang. Yung estado po ba na meron tayo ngayon nanghihikayat pa ng mga kabataan na magsaka at saka magbigay ng atensyon at focus sa agrikultura. Sa bahagi ng KMP, ng Amihan, Union ng Manggagawa sa Agrikultura at Pamalakaya Pilipinas at yung pagkakaisa para sa tunay na reforma agraryo, pati na yung mga peasant advocates, nagkakaisa kami. Hinihikayat namin ang mga kabataan na magmalasakit sa agrikultura at sa magsasaka kasi nandito ang buhay natin. Pero hindi kaila na signifikanting bilang ng mga magsasaka na ang sabi nila, anak, mag-aral kang mabuti para makatapos ka yung dinanas kong hirap, huwag mo maranasan. Kasi nakita nung mga magulang na yun nga, dahil hindi sarili lupa, walang tulong ang gobyerno, baratang presyo ng hinaharas pa, ayaw nilang maranasan. Pero kami, hinihikayat namin kasi hanggang ngayon, may buhay sa ating agrikultura at hindi pa huli lahat. Kaya alam mo, proud ako, noong pagtatapos ng mga estudyante sa College of Agriculture sa Central Luzon State University sa Muñoz, Nueva Ecija, ako inimbitahan nilang guest speaker. Yun yung mga nagtapos sa agriculture. Proud sila. Kaya hanggang ngayon, naimbitahan ako
dito sa De La Salle Araneta dito sa NCR. At ano sila? Concern. Pero yun nga, kung pag-uusapan mo sa gobyerno, actually, walang malinaw na programa para Paunlarin ang edukasyon ng agrikultura. Yes, at saka ang agri. Mm-mm. Anong patunay? Ito nga, ang gusto nilang i-promote, agribusiness for export. Ngayon po, lumilitaw na yung mga gantong issue. Pero at the same time, meron na po tayong kinatawan sa Senado sa mukha ni Senator Kiko Pangilinan na talagang ang paksa ng mga ginagawang batas ay nasa agrikultura at saka personal na advokasya. Umaasa po ba kayo sa representasyon na ito na moving forward may magbabago sa mga kalagayan ng mga farmers? Hindi lang po ito in terms of policies kasi sabi nyo nga po kahit may mga polisiya, yung mga farmers, kung di man farmers, yung mga manggagawang bukid, sa tingin nyo po ba uunlad na yung kanilang buhay? Positibo po ba tayo dito sa representasyong ito na meron tayong? Gusto kong banggitin, inimbitahan ako at nakadalo sa pagdinig sa Senado tungkol sa pagkain RLL. Nagbigay kami ng position paper sa ating ginagalang Senator Kiko Pangilinan. Initial, nagkausap kami sandali. Nakausap din siya ni Caronel Arambulo, Vice Chairperson ng Pamalakaya, si Kapaing Mariano. Inaasahan namin na titindig si Senador Kiko kahit ang iba ay hindi para sa interes ng magsasaka. Muling katanungan na lang po, Kadaning, sa pananaw ng isang magsasaka, ano po ba ang itsura ng food security na matagal na nating gustong makamit bilang isang agraryong bansa? Sa tanong mo, hanggang ngayon, sa policies and program ng gobyerno, insecure o insecurity, katunayan, dumadami import. Kung magpapatuloy itong ginagawa, pinag-uusapan natin, import liberalization, RLL, at walang tulong, yung lupa kinakamkam, binubukas sa mga dayuhan, titindi. Pero sa kabilang banda, kung papakinggan, babaguhin yung policies and program, ipapatupad ang land to the tiller, isasabatas ang Rice Industry Development Act. Alam mo, may panukalaran ngayon na GARB, Genuine Agrarian Reform Bill ng Makabayang Koalisyon. Tingin namin may sense of urgency. Pag ito na isabatas at ipinatupad, pati na yung Pre-Irrigation Service Act at yung pork barrel na hadlangan, nanagotya ang mga magnanakaw mandarambong. Alam mo kami tingin namin pwede. Kasi sa mga lugar na organized, na ipaglalaban ng karapatan sa lupa. At pangalawa, natutuwa ako. Dumadaming kababayan natin na nagmamalasakit sa magsasaka. Halimbawa, nailunsad na yung Church Peasants Conference, Peasant Lawyers Conference. Ngayon, ang dami naming advocates, mga kabataan, artists, lalo pa sa Metro Manila, na katuwang namin. At sa hinaharap, pinag-usapan namin ng mga nasa academe, professor, nagpaplano ng Peasant Teachers Conference. Genuine Agrarian Reform and National Industrialization, ito yung twin forces na magpapaunlad sa ating bansa. Katulad ng karanasan ng Japan, ng China at iba pang bansa sa Europe na binigyan nila ng pansin yung agrikultura nila, protection ng kanilang mga raw materials, resources ay ginamit para sa bansa nila, hindi katulad sa atin, export-oriented, import-dependent, foreign-dominated at sa mahabang panahon, pasadlak. Sipag at tiyaga. Sabi ng marami, ito ang susi sa pag-asenso. Pero bakit ang mga magsasaka na nagkakanda-kuba-kuba ay nananatiling sadlak sa buhay, pinagkaitan ng mga oportunidad, at naghihikahos ng suporta mula sa gobyernong pinapayaman nila? Ngayong buwan ng mga magbubukid, magsasaka naman, unahin naman natin sila.